Ano ba, Eliza? Ang bagal-bagal mo. Kung hindi ka lang taga-silbi dito, matagal na kitang pinalayas. Ewan ko rin ba kung ano nakita sa'yo ni Daddy para patuloyin dito. Wala ka namang kwenta. Ang pangit-pangit mo pa. Pasensya na po, Senyorita Rosaline. Hinanap ko pa po kasi yung sapatos ninyo. Ito po kasing isang inat-ngat ng daga. Anong sinabi mo? Engot ka talaga. Paano mangangat-ngat niya ng daga? Ibig sabihin, hindi ka naglilinis ng maigi. Ang tagal-tagal mo na rito pero hindi mo pa rin alam kung paano ingatan ang mga gamit ko. Siguro sinadya mo yan para masabotayan lakad ko ngayong gabi, no? Halika nga rito. Hindi po totoo yan, Senyorita Rosaline. Sandali po, bakit niyo po ako sinasabunutan? Aray ko po! Talagang tinatanong mo pa? Halika rito. Pikam-pika na ako sa'yo. Palagi mo nalang sinisira ang araw ko. Ang dapat sa'yo, mapalayas na rito habang wala si Daddy. Hala, sige, sumunod ka rito sa akin. Itatapon kita sa labas ng pamamahay ko. Tama na po, Senyorita. Nasasaktan po ako. Nasasaktan? Tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa lahat ng perwisyong dinudulot mo sa buhay ko? Alam kong malaki ang inggit mo sa akin. Kunwari ka pa nagbabait-baitan, pero nararamdaman kong may lihim kang galit sa akin. Baka kung hindi pa kita palayasin, isa sa mga araw na to, patayin mo ako habang natutulog ako. Tinulak ko si Eliza sa labas ng gate ng malaki naming bahay. Napasalampak naman siya sa sahig habang patuloy na umiiyak. May mga dumaraang tao na pinagtitinginan kami. Ngunit sinuklian ko sila ng mas matalim na tingin. Kayo, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Gusto nyo bang tulungan ng babaeng to? Ha? Sige, kunin nyo siya. Nagpapaawa lang yan. Tingnan nyo nga mas nilalakasan niya pa yung iyak niya. Para bang isa siyang bida sa teleserye na akong umaapi sa kanya. Kasalanan naman niya. Pero Senyorita Rosaline, hindi ko naman po kasalanan ang nangyari. Ginagawa ko naman po ang lahat ng pinag-uutos niyo sa akin. Sorry po kung nangat-ngat ng daga yung sapatos niyo. Pero nakahanap naman po ako ng pamalit. Babagay po ito sa bestidang suot niyo ngayon. Pangako hindi na po mauulit. Huwag niyo lang po akong palayasin. Wala na po ako ibang mapupuntahan. Nagmamakaawa po ako, Senyorita. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko lalo na nang magkumpulan ng mga tao sa paligid namin na para bang hindi sila nasisindak sa akin. Nagtatagumpay pa yata ang plano ni Eliza na magpaawa sa mga tao. Feel niya talaga ang atensyon ng lahat habang pinagmumukha niyang masama ang imahe ko. Magsasalita pa sana ako nang may isang matandang babae na lumapit sa amin. Sa pagkakatanda ko, siya si Aling Salve. Malapit lang ang bahay niya rito sa amin. Nabanggit na siya sa akin ni Daddy at naririnig ko rin mula sa ibang kapitbahay na kailangan kong mag-ingat sa babaeng ito dahil mangkukulam siya. Rosaline, ano bang ginagawa mo kay Eliza? Umiiyak siya. Bakit ba hindi nyo nalang pag-usapan sa loob ng bahay ang problema ninyo? Gumagawa pa kayo ng gulo rito sa daan. Naantala nyo ang mga taong pupunta sa bayan para sa kasiyahan. Isa ka pa naman sa panauhing pandangal, pero ganito ang inaasal mo. Huwag ho kayo makisali rito, Aling Salve. May karapatan akong pagsalitaan siya at saktan siya ng ganyan dahil hindi niya inaayos ang trabaho niya sa akin. Pinapakain, dinadamitan at pinatutuloy namin siya rito sa bahay. Pero kung ano-ano kapalpakang ginagawa niya. Imbis nga na nandun na ako sa kasiyahan sa bayan, nandito pa ako at walang maisuot na magandang sapatos. Rosaline, wala namang kasalanan si Eliza. Narinig kong daga ang sumira sa sapatos mo. Huwag kang masanay na nananakit ng kapwa. Ang kasamaan ay bumabalik sa pinagmulan. Pinagbabantaan niyo ba ako, Aling Salve? Bakit? Ano pong balak niyong gawin sa akin? Parurusahan niyo ko? Kukulamin? Balita ko nga po mangkukulam kayo. Pero pasensya na dahil hindi ako natatakot sa mga pamahiin na matatanda. Wala akong ginagawa masama dahil si Eliza naman ang nauna. Anong gusto niyo? Patawarin ko na lang kahit paulit-ulit na? Umalis na nga ho kayo. Kung ayaw niyo makarating to kay Daddy dahil isusumbong ko po kayo. Huwag mong hamunin ng dilim, Rosaline. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Eliza, ikaw, kung wala kang ibang matutuluyan, pwede ka sa akin.
Maraming salamat po, Aling Salve. Pero ayos lang po ako. Nangako po kasi ako kay Sir Roger na hindi ko po iiwan ang anak niya kahit anong mangyari. Roselyn, napatingin naman kami sa tumawag sa pangalan ko. Isang matipunong lalaki ang nasa harap namin na nakangiti ng ubod ng tamis. Parang naguguluhan pa siya sa nasasaksihan niya kung bakit may babaeng nakasalampak sa sahig at umiiyak. Anong kailangan mo? Sino ka? At bakit alam mo ang pangalan ko? Ako si Janus. Pinadala ako rito ni Mayor para sunduin ka at ihatid sa bayan. Hinihintay ka na ng mga bisita at ng mga mamamayan ng San Isidro. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumama sa kanya. Si Eliza naman, binigay na sa akin ang tinutukoy niyang sapatos na babagay sa bestidang suot ko. Kung hindi ko lang kailangang pumunta sa bayan, hindi ko patitigilan ang babaeng yun. Kasalukuyan na akong nasa sasakyan. Nasa backseat ako at si Janus ang nagdadrive. Wala naman akong pakialam sa kanya, ngunit napansin kong panay ang pagsulyap niya sa akin. May problema ba? Bakit panay ang tingin mo sa akin? Wala naman. Hindi lang ako makapaniwalang magkakaroon ako ng pagkakataong makasama ka kahit sandali. Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba talaga? Alam mo kasi, Roselyn, matagal na kitang kilala. Nagagandahan ako sa'yo at gusto kitang ligawan pero marami kasing lalaking nagkakagusto sa'yo kaya hindi ako makaporma. Ngayong nandito ka sa loob ng kotse ko, lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Gusto kong humingi ng pagkakataon sana na makilala ka pa. Bakit? Ano ba may pagmamalaki mo? Tama ka na marami ako manliligaw at hindi ko mabilang kung ilan sila. Hindi ko rin naman sila masisi kung masyado silang nagagandahan sa akin. Bukod sa maputi ako, mahaba ang buhok at may magandang ngiti, anak pa ako ng isa sa pinakamayamang tao sa San Isidro. Alam ko yun, Roselyn. Kaya nga, hindi nakapagtataka na isa ka sa mga bisita ni Mayor sa kasiyahan sa bayan. Kinakaibigan niya ang ama mo dahil gusto kanyang ipakasal sa anak niya. Wala akong binatbat. Ang meron lang ako, magandang trabaho, magandang sasakyan, magandang bahay at pera. Pero kung may gusto ka mang kahit na anong bagay, handa akong ibigay sa'yo kahit anong mangyari. Talaga? Kahit na ano? Oo naman, Roselyn. Basta ikaw. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Bumisita ka sa amin bukas ng gabi. Kapag hindi mo ako napabilib, isasama kita sa mga lalaking hindi na ako makakausap kahit kailan. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi niya. Sa katunayan, gwapo rin siya lalo na kapag lumalabas ang dimple sa kanyang pisngi. Ilang sandali pa, nakarating na kami sa kasiyahan sa bayan. Anak, narito ka na pala. Napakaganda mo ngayon. Ngayon lang ba, Daddy? Siyempre hindi. Ibig ko sabihin, napakaganda mo lalo ngayong gabi. Sinundo ka ba ni Janus? Yes, Daddy. Inutusan daw po siya ni Mayor na ihatid ako rito. Oo, tama ka. Sandali, nasa si Eliza? Bakit hindi mo siya kasama? Sayang at marami pa namang handa rito para makakain siya. Iniwan ko siya ron. Hindi naman siya kailangan dito. At isa pa, ayoko makatabi sa sasakyan ng pangit na yon. Napakaputik ng balat. Kuskusin at hindi marunong mag-ayos. Minsan iniisip ko, baka kaya mo siya kinuha bilang utusan para ipamukha sa akin kung gaano ako kaganda. Hindi naman sa ganoon, anak. Saka huwag kang masyadong maingay at baka may makarinig sa'yo. Bakit naman, Daddy? Totoo naman ang sinasabi ko Bakit? Ikinahihiya mo bang masyado akong honest? Yun nga nagustuhan sa akin ni Mayor, hindi ba? Kaya gusto niya akong ipakasal sa anak niya. Baka magbagong isip ko at tumanggap ako ng iba. Magkakagulo kayo ni Mayor. Anak, hindi ba't nagkausap na tayo tungkol dito? Ano bang nakain mo at nagmamaldita ka na naman? Masyado yatang mali ang pagpapalaki ko sa'yo kaya naging ganito ka. Hirap talaga nang mawala ang iyong ina. Bakit, Daddy? Nahihirapan ka na ba sa akin? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Sige na, halika na kay Mayor at kanina ka pa niya hinihintay. Hinaplos niya pa ang ulo ko bago ko isinama sa lamesa nila Mayor. Naroon din ang binata niyang anak na siyang katabi ko sa pagkain.
Nagbahagi na rin ako ng mga pagbati sa mga bisita at sa mga mamamayan ng San Isidro. At sa bawat kibot ko, nararamdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Sa hindi kalayuan, nakita ko si Janus na pinagmamasdan ako habang nakangiti. Inirapan ko na lamang siya at hindi na pinansin pa. Nang makauwi kami, sinalubong naman kami ni Eliza na para bang walang nangyari. Tiningnan ko lang siya ng masama dahil naiimbierna na naman ako. Eliza, ano nangyari sa'yo? Bakit puro sugat at pasa ang braso mo? Wala po ito, Sir Roger. Nadapa lang po ako. Ganun ba? Naku, mag-iingat ka, Eliza. Dapat alagaan mo sarili mo. Tama si Daddy. Kasi paano mo ako maaalagaan kung sarili mo hindi mo kayang protektahan? Hindi mo ako mapagsisilbihan yan at magiging wala ka talagang kwenta. Rosaline, anak, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Eliza. Bakit? Ano masama sa ginagawa ko? Pinapasahod niyo naman siya. Anak, kahit pa pinapakain natin siya rito at pinatutuloy, wala tayong karapatan para magsalita ng masasakit sa kanya. Eliza, huwag mo nalang pansinin ang anak ko, ha? Pagod lang siya. Opo, Sir Roger. Maraming salamat po. May inihanda po akong hapunan kung hindi pa po kayo kumakain. Hindi na. Kumain na kami, Eliza. Oo nga pala, buti at nabanggit mo. Naroon ang pagkain na dinala ko para sa'yo galing sa event. May cake doon. Kainin mo na. Talaga po? Maraming salamat po, Sir Roger. Nagmadali namang tumakbo paalis si Eliza habang si Daddy ay pumasok na sa opisina niya. Napabugan na lamang ako nang makitang bumalik si Eliza na masayang masaya, dala-dala ang mga pagkaing ipinasalubong sa kanya ni Daddy. Agad na nag-init ang ulo ko, kaya lumapit ako sa kanya at ang kakainin niyang cake ay kinuha ko. Senyorita Rosaline, anong gagawin mo sa cake ko? Binigay yan sa akin ni Sir Roger. Bakit? Inangkin ko ba? Di sa'yo na. Nginudngud ko sa mukha niya ang cake, saka ako pumasok sa kwarto ko. Narinig ko pa siyang umiiyak sa labas na siyang ikinabanas ko palalo. Palagi na lang umiiyak ang bruhang yon, konting bagay. Kaya awang-awa sa kanya si Daddy Pati tuloy ako pinagsasabihan dahil sa kanya. Pakiramdam ko, mas paborito siya ni Daddy kesa sa akin. Wala talaga akong kwenta. Ano bang meron sa babaeng yun? Napabuntong hininga ako at sinubukang kumalma. Nagpalipas muna ako ng oras sa bathtub at nang makapagbanlaw ay nagpahinga na ako. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Nangangati ang balat ko at parang hindi ako makahinga. Eliza! Eliza, tulungan mo ako! Senyorita Rosaline, ano nangyayari sa'yo? Bakit namumula ang katawan mo? Tawagin mo si Daddy, bilis! Sige po, sandali lang po, Senyorita Rosaline. Tumakbo siya palabas ng kwarto ko. Ngunit mas lalo kong naramdaman ang parang tumutusok sa balat ko. Namimilipit ako sa sakit, ngunit hindi ko alam kung bakit hindi pa rin dumarating si Eliza. Rosaline, anak, ano problema? Nasa si Eliza, bakit hindi ka niya pinupuntahan dito? Hindi ka po ba niya tinawag? Hindi, narinig lang kitang sumisigaw. Ano bang ginawa mo at bakit natutuklap ang balat mo? Naligo lang ako sa bathtub kanina, Daddy. Inihanda yun ni Eliza sa akin. Siyang may gawa nito sa akin. Patuloy ako sa pag-iyak at si Daddy naman ay tila yata nandidiri sa nangyayari sa akin. Nang makita ko ang itsura ko sa salamin, halos masuka ko dahil tinubuan ako ng mga bukol sa mukha. Lalo kong napatunayan na si Eliza ang may gawa nito sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa siya. Hindi kaya nakulam ka na, anak? Dahil sa kasamaan ng ugali mo, nagkakaganito ka. Hindi totoo yan, Daddy. Daddy ba talaga kita? Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Hindi mo man lang ako tulungan. Wala ka bang gagawin? Si Eliza, hanapin mo siya, Daddy. Siya may gawa nito sa akin. Sabi na nga ba't masamang tao ang babaeng yon? Sandali, anak. Tatawag ako ng doktor. Pipigilan ko pa sana si Daddy nang mapasalampak ako sa sahig.
Kasabay nun ay nakita ko ang mga buhok na unti-unting nalalagas mula sa ulo ko. Nanginginig ang kamay ko na lumapit sa salamin at tinulak yon dahilan para magkapira-piraso ito sa sahig. Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng maging pangit. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kesa maging ganito ang itsura ko. Kinuha ko ang piraso ng salamin, saka inilasla sa pulsuhan ko. Nang mawalan ako ng hininga, tilaok ng manok ang gumising sa akin. Basang-basa ako ng pawis na tumingin sa paligid. Panaginip lang pala? Hindi. Isang bangungot. Sandali, titingnan ko ang sarili ko sa salamin. Mabilis akong pumunta sa salamin at nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makitang maayos pa naman ang itsura ko. Napansin ko naman ang mga kalansing ng kubyertos, kaya napasilip ako sa bintana. Nakita kong naghahanda ng pagkain si Eliza para kay Daddy. At bukod doon, may lalaking bisita. Tiniyak ko kung si Janus ba ang nakita kong yon. Bumaba ako at napatingin naman sila sa dako ko. O anak, gising ka na pala. Siya nga pala, si Janus. Natatandaan mo? Yung tauhan ni Mayor? Kilala ko siya, Daddy. Janus, anong ginagawa mo rito? Akala ko mamayang gabi ka pa. Ano kasi, Roselyn, hindi na ako makapaghintay na makita ka. Nagpaalam na ako sa daddy mo. Gusto kong manligaw sa'yo. Anong... pumayag si Daddy? Oo, nakumbinsi ko siya. Di ba po, Mr. Roger? Oo anak, nakita ko naman na maayos ang lalaki. At kahit si Eliza ay natutuwa sa kanya, may dinala siyang bulaklak para sa'yo. O paano ha? Maiwan ko na muna kayo. Eliza, balik ka na sa loob. Maghahanda na rin ako dahil may kailangan akong puntahan. Ikaw na ang bahala sa kanila. Masusunod po, Sir Roger. Umalis na sina Daddy at Eliza kaya naman naiwan ako kay Janus. Hindi ko pa alam ang sasabihin ko nang magsalita siya. Kumusta ang tulog mo? Mukhang nagulat ka sa pagdating ko kaya hindi ka nakapagpalit agad. Di bale, maganda ka pa rin naman eh. At namamangha ako dahil ganito palang itsura mo kapag bagong gising ka. Ano bang ginagawa mo rito ng ganito kaaga? At saka, bakit nagpaalam ka na kaagad kay Daddy? Hindi ba may usapan tayo? Hindi ba naging malinaw sa'yo ang sinabi ko? Bakit? Tama naman na magpaalam muna ako sa daddy mo, di ba, bago kita ligawan? Gusto kong idaan sa tamang proseso ang lahat. Hindi ka ba masaya? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hinawi niya pa ang buhok ko bago ako tinitigan ng makahulugan. May naramdaman akong kakaiba sa puso ko. Lumipas sa mga araw na napapadalas ang paglabas namin ni Janus. Sumasama ako sa kanya at nakapagtatakang pumapayag si Daddy. Nakarating na nga rin kay Mayor ang nangyayari, kaya naman maging ang iba kong manliligaw ay umatras na rin. Napapabalita kasing nagkakamabutihan na kami ni Janus. Siya nga pala, Roselyn, tungkol dun sa taga-silbi mo. Kapag ba nag-asawa ka na, kasama mo pa rin siya? Ha? Bakit mo naman natanungan tungkol kay Eliza? Interesado ka ba sa kanya? Hindi. Gusto ko lang malaman. Naisip ko lang. Paniguradong babalik na siya kung saan man siya nagmula. Kung mag-aasawa ko, hindi ko na siya para isama pa, no? Gustong gusto ko na nga siyang mawala sa mundo eh. Naputol naman ang pagsasalita ko nang may matandang babae na yumakap sa akin. Agad ko siyang itinulak dahil sa gulat. Ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Gosh, may alcohol ba ako rito? Janus, may alcohol ka ba? Baka magkasakit kasi ako eh. Ha? Bakit ka naman magkakasakit? Sandali, Nay, ayos lang ho ba kayo? Nasaktan ho ba kayo? Sumagot naman ang matanda ng pagtango. Ngunit tumingin siya sa akin ng masama at minura ko. Sinumpa niya pa ako dahil ang sama raw pala ng ugali ko. Aba, at ako pa ngayon na masama ang ugali. Ikaw nga tong basta-basta yumayakap sa akin. Sino ka ba? Aba, teka. Hoy kayo! Tigilan nyo nga ang pagbi-video sa akin.
Masyado maganda mukha ako para lang maipalabas sa kung saan-saan. May bayad to, no? Janus, ano ba? Hindi mo ba ako tutulungan? Alisin mo ako rito, isa ka pang walang kwenta eh. Hinila naman ako ni Janus papunta sa sasakyan niya. Ngunit bago niya paandarin ay nakita ko sa bintana ang isang pamilyar na matandang babae. Si Aling Salve. Masama ang tingin niya sa akin habang may ibinubulong sa hangin. Napaisip tuloy ako kung ano bang ginagawa niya. Diyan sa compartment, may alcohol dyan, Roselyn. Wika yun ni Janus habang nagmamaneho siya. Agad kong binuksan ang tinuturo niya at nang may makitang spray bottle ay iwinisik ko na yun sa balat ko. Grabe talaga, hindi ako makapaniwala. Ako pa lumabas na masama. Ako nga to na argabyado. Paano kung galisin ako nito? May ipapagamot niya ba ako? At ikaw, Janus ha, dapat pinoprotektahan mo ko. Ikaw may kasalanan nito kung bakit nawala ang mga manliligaw ko. Dahil ine-entertain kita. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Pero napapansin ko katulad ka ni Daddy. Itong mga nakaraang araw na magkasama tayo, puri si Eliza ang tinatanong mo. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba sa kanya? Wala. Paano mo naman nasabi? Mas maganda ka kaysa sa kanya. Mabuti alam mo, dahil hindi mo alam kung gaano kalaki na wala sa akin nang dumating ka. Dapat pahalagahan mo ang isang tulad ko. Alam ko naman yun. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ikaw ang gusto ko. Manliligaw ba ako sa'yo kung hindi? Ikaw nga tong pinaparamdam sa akin na wala akong halaga Ako ba kahit papano, nagugustuhan mo rin? Kailangan pa bang sagutin yan? Hindi pa ba sapat na kasama mo ko? Kailangan ko rin syempre ng assurance, Roselyn. Ano, gusto mo rin ba ako? Inihinto niya ang sasakyan na siyang ikinagulat ko. Hinawakan niya ang kamay ko bago niya ako tinitigan. Iiwan ko ang lahat para sa'yo. Ikaw, kaya mo rin bang gawin yon para sa akin? Ilang segundo niya pa akong kinumbinsi gamit ang mga mata niya. Nakita ko na lang ang sarili kong tumatangu-tango. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi niya, saka unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Sa pagkakataong yun, naramdaman ko ang mainit niyang halik. Nang makauwi kami, may kakaibang namumutawi sa dibdib ko. At hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng paninibugho nang makita kong nagkatinginan at nagkangitian si Eliza at Janus. Nang umalis si Janus, agad kong sinugod si Eliza. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Para sabihin ko sa'yo kami na ni Janus. Grabe, ang landi-landi mo talaga. Nakikipagngitian ka pa sa kanya? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin, ha? Pues, ipapakita ko sa'yo. Sandali po, Senyorita Roselyn. Saan niyo po ako dadalhin? Huwag ka na nga magtanong. Malas mo lang dahil wala ngayon si Daddy. Maggagawa ko ang mga gusto kong gawin sa'yo. Hinila ko siya patungo sa CR. Nang makakita ko ng muriatic acid, agad ko yung kinuha. Senyorita Roselyn, anong binabalak mo? Hindi pa ba obvious? Pangit ka na nga, bobita ka pa. Hetong sa'yo! Malakas siyang sumigaw. Akmang ibubuhos ko na sa kanya ang asido nang may pumigil sa kamay ko. Hindi, walang pumipigil. Ngunit naninigas ang kamay ko. At unti-unting nanlalaki ang mga mata ko dahil kusa itong kumikilos. Impit akong napasigaw ng mabali ito. Ang kamay ko! Nabitiwan ko ang asido dahilan para tumapon sa paa ko. Lalo akong napaiyak sa sakit. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Eliza. Ngunit imbis na tulungan ako ay tumakbo siya paalis. Muling bumalik sa akin ang panaginip ko. Nasabi ko sa sarili ko na hindi ako makakapayag. Pinilit kong tumayo kahit hinang-hina at sinubukan kong habulin si Eliza. Saan ka pupunta, Eliza, ha? Sinasabi ko na nga ba't isa kang animal? Hindi mo ako tinulungan. Walang hiya ka talaga. Napalingon ako nang may marinig akong kilo sa kwarto ko. Pumunta ako ron. Nakakita ako ng anino sa may kurtina
At nang akmang lalapitan ko na ay napatingin ako sa salamin. Napasinghap ako nang makita ang itsura ko. Unti-unti akong nagkakaroon ng galis sa mukha. Eliza, hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Pumunta ka rito, harapin mo ako! Mag-toast tayong dalawa! Nakikipagsabwatan ka ba kay Ali Salve para kulamin ako, ha? Inabot ko ang kurtina sa kahinila. Nasilaw ako nang makita ang isang mabuting babae. Napakunot ang noo ko nang mapagtanto kung sino siya. Dahil sa suot niyang damit, ay nakilala ko siya. Eliza, anong ibig sabihin nito? Bakit napupunta sa iyo ang ganda ko? Hindi ito pwedeng mangyari. Ibalik mo sa akin yan. Sinabunutan ko siya gamit ang isa kong kamay. Ngunit napasigaw ako nang may pumila sa anit ko. Naglaglaga ng mga buhok ko sa sahig. Senyorita Rosaline, ang buhok nyo, nalalagas. Huwag ka nang umarte na parang wala kang kinalaman dito. Makakarating kay Daddy ang ginawa mo sa akin. Biglang kumirot ang tiyan ko dahilan para mapahawak ako sa side table. Ang sunod na nangyari ang pinaka hindi ko inaasahan sa tanang buhay ko. Senyorita Rosaline, bakit po kayo sumusuka ng mga ipis at uod? Hindi ko siya nagawang sagutin dahil patuloy akong sumusuka ng kababalaghan. Napapikit na lamang ako dahil kahit ang pag-iyak ay hindi ko magawa. Lumalabas sa mata ko ang mga alupihan. Nagtatanong ako sa sarili ko kung ano bang nangyayari sa akin at bakit kailangang mangyari ito. Bumukas ang pinto at nakita ko ni Daddy. Ang nakita ko sa panaginip ko ay ang kaparehong reaksyon niya. Nandidiri siya sa akin at imbes na ako ang lapitan, ay inuna niyang kumustahin si Eliza. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko hanggang sa mawalan na ako ng malay. Anong nangyari sa kanya, Eliza? Boses yun ni Daddy na nagpagising sa akin. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at nakita ko silang dalawa ni Eliza ang nasa tabi ko. Kasalukuyan akong nakahiga sa kama at nangihina. Ngunit mas lalo akong nanghina nang makita ko ang itsura ni Eliza na nagliliwanag ang mukha sa ganda. Sinulyapan ko ang itsura ko sa salamin at daig ko pa ang isinukang pagkain sa nakakadiring wangis. Daddy, ang mukha ko. Anong nangyari sa mukha ko? Hindi ko rin alam, anak. Kahit ako'y hindi makapaniwala. Si Eliza, yung babae sa tabi mo, siya ang may kasalanan nito. Si Alex Salve, paniguradong siya ang kumulam sa akin dahil inutusan siya ni Eliza. Hindi po, Senyorita Rosaline. Hindi ko po magagawa yun sa inyo. Sir Roger, maniwala po kayo sa akin. Kahit minsan ay hindi ko naisipang gumanti sa lahat ng mga ginagawang pang-aapi sa akin ni Senyorita Rosaline. Anong sabi mo, Eliza? Inaapi ka ng anak ko? Anong ginagawa niya sa'yo? At talaga mas may pakailam ka pa sa kanya, Daddy? Sabihin mo nga sa akin, kaano-ano mo ba talaga si Eliza? Bakit ba siya nandito sa bahay natin? Bakit ba parang mas gusto siya ng lahat ng tao kaysa sa akin? Mas maganda naman ako sa kanya. Anak, mas maganda ka sa mukha. Pero kung sa pagandahan ng kalooban, higit na mas lamang sa'yo si Eliza. Noon pa man ay maganda na ang tingin ko sa kanya dahil mabuti ang pakikitungo niya sa'yo. Hindi ako nagsisising pinatuloy ko siya rito para alagaan ka. Pero hindi niya ako inaalagaan. Hindi mo ba nakikita ang nangyari sa akin? Bakit wala kang ginagawa? Nasaan si Aling Salve? Dapat siyang mapalaya sa lugar natin. Isa siyang salot sa lipunan. Hinawi ko silang lahat. Iika-ika akong tumakbo at doon ko naalala ang nangyari sa paa ko, pati na rin sa kamay ko. Naisip kong hindi ako pwedeng lumabas ng ganito. Siguradong pagtatawanan lang ako ng mga tao. Rosaline, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo?
Bakit ganyan ang itsura mo? Janus, ako nga ito. Tulungan mo ako. Si Eliza, siya ang gumawa nito sa akin. Kahit si Daddy hindi ako pinapakinggan. Please, tulungan mo akong tugisin si Aling Salve. Sigurado may kinalaman siya sa nangyari sa akin. Kailangan niya akong ibalik sa dati. Akmang hahawakan ko ang braso ni Janus nang iiwas niya yon sa akin. Humakbang pa siya palayo na siyang ikinadurog ng puso ko. May laman ang tingin niya na para bang nandidiri din siya sa akin. Bakit umiiwas ka sa akin, Janus? Ako ang girlfriend mo. Sorry, Roselyn, pero hindi kita matutulungan. Ang girlfriend ko maganda, pero ibang-iba na ang itsura mo. Look, hindi na kita makilala. Anong ibig mo sabihin? Gusto mo lang ba ako dahil sa itsura ko? Oh, hindi ba't yun naman ang sinabi ko sa'yo? Ngayong pangit ka na, bakit pa ako lalapit sa'yo? Sandali, ang babaeng nasa likod mo. Si Eliza ba yun? Nilingon ko ang tinutukoy niya. At kahit nawawarak ang puso ko ay nagawa kong sugurin si Eliza. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo magpakita kay Janus! Bakit? Dahil maganda ka na? Ang lakas ng loob mo! Kinuha mo lang yan sa akin! Ibalik mo ang ganda ko! Sinabunutan ko siya at nginudngod sa lupa ang mukha. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi nagagasgasan ang malaporselana niyang kutis. Para akong isang kawawang bata nang malakas akong itinulak ni Janus. Tinulungan niya pang tumayo si Eliza. Ayos ka lang ba, Eliza? Oo, Janus. Maraming salamat. Napabuga ako ng hininga. Kitang-kita ko kung paano sila magtinginan. Sinigawan ko sila. Hindi ito maaari! Hindi ako makakapayag nito! Tandaan mo, Eliza, kukunin ko lahat ng sakin. Kung nagawa mo ako ipakulam, gagawin ko rin yan pabalik sa'yo! Tumakbo ako palabas ng gate. Ngunit sa kamamadali ko ay nadapa ako. Namimilipit kong hinawakan ang dumudugo kong paa. Narinig ko naman ang mga bulong-bulungan ng mga tsismosa at kapwa natatawa sila kung ako raw ba ang Roselyn na kilala nila. Lahat ay sinusumpa ako at binabato. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak na lamang. Natigilan naman ako nang matanaw ko sa likuran si Aling Salve. Sinikap kong tumayo upang habulin siya. Aling Salve, sandali! Hintayin niyo ako! Tulungan mo ako pakiusap! Kontrahin mo ang ginawang pangungulam sa akin! Natigilan siya at humarap sa akin. Doon ko na sigurong siya nga ang gumawa nito sa akin. At bakit kita tutulungan? Nararapat lang yan sa'yo. At isa pa, hindi ba't nandidiri ka sa akin? Aling Salve, ikaw po ba yung matandang yumakap sa akin noong nakaraan? Nagkunwari kang ibang tao? Oo, ako nga. Gusto kong siguruhin kung nararapat ko bang gawin ang ipinag-uutos sa akin. At batay sa naging reaksyon mo, dapat lang sa'yo yan. Ngayong pangit ka na, wala ka nang may pagmamalaki. Hindi ka namang mamaliit ng kapwa. Sinong nag-utos sa'yo? Si Eliza ba? Hindi. Kung ganun sino, sabihin mo sa akin. Napakawalang hiya ninyo. Napakasama nyo. Mas masama ka, Roselyn. Ako, ginawa ko lang ang trabaho ko. Nabigyang hustisya ang naaapi. Kaya naman ikaw, habang buhay ka nang magiging pangit. Pagdusahan mo ang sumpa mo! Bigla siyang naglaho kaya tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Nang mga sandaling yun, gusto ko na lang mamatay. Nang makakita ko ng paparating na truck sa kalsada, tumawid ako ngunit hindi ko inaasahang may sumagip sa akin. Eliza? Senyorita Roselyn, ano bang ginagawa nyo? Kanina pa kayo hinahanap ng daddy nyo.
Nalaman na namin kung sino ang punot dulo ng lahat ng ito. Si Janus. Nang hindi ko siya tanggapin, sinugod niya ako. Siya ang kumulam sa'yo, Senyorita Rosaline. Ipinapupulis na siya ng daddy mo, kasama si Aling Salve. Napaluha ako nang makita ko ang mga mata niyang puno ng pag-aalala. Sa higpit ng pagkakakapit niya sa nakakadiri kong balat, pati na rin sa mahigpit niyang yakap, doon ko napagtanto na tama si Daddy. Maganda nga si Eliza. Busilak ang kanyang kalooban na siyang wala ako. Senyorita Rosaline, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nagawa ko? May mali na naman po ba akong ginawa? Pasensya na po kung dahil sa akin naranasan niyo ito. Pangako, maghahanap po ako ng paraan para gumaling ka. Hinawakan ko ang mukha niya. Nagdadalawang isip pa ako nung una, ngunit hinayaan niya lang ako. Nginitian ko siya. Hindi, huwag na. Siguro nga tama si Aling Salve. Dapat kong pagdusahan ang sumpang to. At ikaw, ang mukha mo ngayon, nararapat yan sa'yo dahil mabuti kang tao. Sorry kung napagsalitaan kita ng masasakit. Sorry kung nasaktan kita. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Eliza. Sobrang pangit ng ugali ko kaya heto, pangit na rin ako. Mabuti na nga rin siguro to dahil ayokong mahalin ako ng tao para lang sa mukha ko. At iiwan ako kapag hindi na ako maganda. Ayos na rin siguro ito. Senyorita Rosaline, kahit ano pang itsura mo, hindi po kita iiwan. Sumama na po kayo sa akin at uuwi na tayo. Kinuha niya ang balabal saka ipinandong sa akin. Matyaga niya akong inakay pa uwi. Nang gabing yun, na-realize ko kung gaano ko kasama at kung gaano kabuti si Eliza. At dahil sa nangyari, doon ko rin mas naramdaman kung gaano ako kamahal ni Daddy. Ginawa nila ang lahat para bumalik ako sa dati kong anyo. At simula nun, nagbago na rin ako. Isang aral ang natutunan ko sa nangyari. Ang manatiling mapagkumbaba at huwag maging mapang-api sa kapwa kahit ano pa ang kanilang kaanyuan. Wakas!